the Spirit. Labakadante. Iyakada. Lord, we demolish. We demolish. We demolish. We close. We close. Hallelujah. We close all the attacks of the enemy, all the lies of the enemy, all the deception of the enemy, the mind. We close. We close. We close. Hallelujah. We paralyze in the name of Jesus. We proclaim the blood. We proclaim the blood. We invoke the blood. We invoke the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Come on, push in the Spirit. Push in the Holy Ghost. Oh, our Father, let your kingdom come. Let your will be done on earth as in heaven. We honor you, we bless your name, and we magnify your name. Lord, you are worthy. You are, Lord, it's all about you. Come on, let's sing this song. Bakit nga ba? Oh, Rababanse. Come on, just continue in the Spirit. Hindi pa guminto ako, guminto rin kayo nagpipray. I said, hindi pa guminto ako, guminto kayo nagpipray. Just open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Your ears in the Spirit. Your heart in the Spirit. Come on, sing it. Bakit nga ba? Sinasamba ka namin. Don't take over, take a chance. You got the Holy Spirit. It's all about you. Got the Holy Spirit. Take a charge. Take a charge.
Panginoon. Nais kong ibigin ka. Pakituro nga po ang kalangitan. Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos. Ama, Ama na makapangyarihan sa lahat, Hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, Panginoong Jesus, Banal na Espiritu, matagpuan mo nawa kami ang aming puso, ang aming isip, na ikaw ang laman nito. Malugod ka nawa sa araw na ito. Malugod ka nawa sa araw na ito. Iniiwan po namin lahat ng agam-agam, lahat ng aming mga pangailangan, lahat ng aming mga lalahanin, ay aming iniiwan sa iyong harapan. Ayaw po namin maging maramot sa araw na ito. Lord, sapagkat ang araw nito ay araw ng pagsamba sa iyong kabutihan sa aming buhay. Sa kabila ng aming mga kakulangan, ikaw ay tapat na Diyos na hindi kami pinabayaan. Sa kabila ng aming kalabutan, ikaw ang Diyos na pagpala. Sa kabila, Panginoon, Lord, ng lahat ng aming ginawa sa iyo, ikay mabuti sa amin. Kaya lahat ng nakakaunawa ng awiting ito, binibigyan ka ng Lord ng pagkakataon na gawin mong panalangin at pagbulay-bulayan mo ang iyong katayuan sa Panginoon. Bakit nga ba? Tingnan mo ang iyong kalagayan. Tingnan natin ang ating kalagayan. Hindi dahil sa dahil Panginoon, hindi dahil sa himala, nais ko ibigin ka. Louder! Dahil sa ikaw ay ikaw. Salamat sa lahat, Panginoon.
Nag-crossover na po kami, Panginoon. At tinanggap po namin, Panginoon, crossover and embracing our God-given destiny. At ang taong ito, 2026, ay taong arise and shine. Lord, ang bawat kalagayan ko namin, ako lift up your hands, just lift up your hands. I pray for you right now. Lord, bawat kalagayan namin mula spiritual, physical, financial, Lord, lahat ng ito ay mag-arise. Nagdideklara akong Panginoon ng new level of faith, new level of trust, new level of patience, new level of obedience. Lord, I pray that hindi ka maubusan. Starting today, you will lack nothing. All things are well. I said all things are well. All things are well. Receive it. Receive it, receive it, receive it. Nothing missing, nothing broken. You are born to win. You are born to win. You are born to win. You are overcomer. You only to you are born to win. God is able to do exceedingly abundantly above all that you can imagine. And the grace was deposited in me. I release it to you right now. Open your heart. Open your heart and spirit. And my God will meet all your needs. And my God will meet all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. I close all the doors sa buhay mo. Lahat ng pangit na pangyayari, lahat ng mga panlilinang ng kaaway ay aking sinasaraduhan sa pangalan ni Jesus. At mula sa oras na ito, hallelujah, lift up your heart, lift up your spirit. At aking binubuksan ngayon mula sa dumawa ng langit, hallelujah, ang bagong pagpapala. Fresh new blessing comes from the Lord. New beginning, new start, new business. Hallelujah, come on. Come on, your life will never be the same again. There will be increase in financial, increase in financial, increase in financial, increase in understanding of the word, increase in understanding of the Spirit. Oh, come on, your life will never be the same again. Magkakaroon kayo ng sariling bahay. Receive it because you are faithful in a little. God will excel you so much. Magkaroon kayo ng bagong sasakyan. Hallelujah, come on, just believe on it. Believe on it, believe on it. The Lord is faithful. Hindi natin kaya talunin ng Diyos sa pagbibigay. Kaya sa araw na ito, in the name of Jesus, I sense in the Spirit, hallelujah, may pamilya dito nag-usap-usap, in the name of Jesus, na gusto nila kumuha ng lupa, let it be done. Let it be done. Let it be done. In the name of Jesus, let it be done. Come on, receive it. And right now, Lord, I proclaim, I decree, I declare healing, manifest right now in your life. In the name of Jesus. Come on, tignan mo yung sarili. Yung isang kamay mo, ipatong mo sa iyong sarili at sabihin mo, you are all well. Nothing missing, nothing broken. Come on, layans mo. You are all well in the Lord. You will lack nothing. You will lack nothing. You will lack nothing. You are loved by God. Sabihin mo, you are loved by the Lord. You are led by the Spirit. You are more than conqueror. You are blessed coming in and blessed going out. You are blessed coming in and blessed going out. You are blessed coming in and blessed going out. You are a finisher, not a quitter. Come on, tell yourself. You are a finisher, not a quitter. Receive it. Amen and amen. Glory be to God. You may be seated. Parang hindi mo lang nangitingin, lagi nasa dagat. Kailangan po kayo, I request is sa loob. Ayan nyo lang po si Brother Jonathan dyan. Unless na lang pagkapunong-puno na yung loob. Okay, good morning. Good morning sa mga Tagalaminos. Palakpan natin ang Lord. San Bartolome. Okay, Sapa, Balanga, San Vicente, Sigisag, and San Gregorio. Okay, purihin ang Panginoon. We miss you. Andiyan na po, nagbabalik na po ang inyong nanay pastora. Para po siyang galing India. At kanyang pamilya. Amen po ba? Glory be to God. So, salamat po sa pagbuhay ng bawat isa. At, I do believe may ginagawang Diyos. Amen. Are you excited sa nalalapit nating anniversary? Ako excited na po ako sa gagawin ng Diyos. Amen po ba? Because this year, 2026 is a rise and shine. The TGC ay nag-rise and shine. At naranasan ko po yun ngayon yan. Sabi ko, naranasan ko po. In the Spirit. In the Spirit. Hello, may kausap po ba ako? Itong team po natin, crossover, Grace Your God-Given Destiny, tapos pumasok ang Arise and Shine, naranasan ko po. Yung opportunity, yung privilege na magamit sa iba't ibang lugar.
Bago po kami umuwi kahapon, nakaharap ko po yung mga counselor ng sa Mindanao at marami po tayong nakakausap din ng mga pastor. And thank God, say praise God, say praise God. Praise God. Masaya po ba kayo? Natutuwa po ba kayo? Nabibless po ba kayo ng yung pastor yung gagamit sa Mindanao? Amen. Glory to God. Amen po ba? So, pray for us. Pray for me again, once again. At ang dami po, baka madaming invitation sa amin, didecline na namin. Ano? Ngayon, hindi ko na nag-decline ng invitation. So, next year, may nakaroon ng youth conference doon. So, nasabihan kayo mag-asawa, God's willing, may tuloy nga. Sabi noong pinaka-head nila, na Pastor, pwede ka namin makuha ang speaker next year sa youth. So, ang youth nila ay 500 to 1,000 ang youth. Amen? So, youth conference. Hiramin ko muna si JB. Okay? So, papawin ko naman sa Sabado. Pero, meron pong darating na youth conference doon. And may pinaplan kami doon may pinaplan tayo doon na pastor conference doon mismo sa area ng Caguay and part 2 ng so ang dami po doon po nakita si Pastora nag-aaral ng Wednesday, Friday, Sunday kasi siya lagi nagtuturo. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Ang dami po ginawa ng Lord doon. Here is Arise and Shine. At ang unang ang inaray sa atin ng Panginoon is in the Spirit. So, pag ikaw ay sumunod kay Lord, ang Lord ang bahala sa pinansyal. Amen. Amen po ba? Ang ating topic po sa araw na ito is talking about the power of obedience and patience. Amen po ba? Sabi ko, the power of obedience and patience. Amen. So, actually, nirush ko ito. Gawa ng hindi ko na may pasakin ng mic, but I praise God. We allow the Holy Spirit to take over. Amen po ba? So the power of obedience. We do believe that obedience is the highest form of worship. Amen. Amen po ba? Obedience is the highest form of worship. At sinabi po yun sa unang Samuel 15:22, ang sabi ni Prophet Samuel, obedience is better than sacrifice. Amen. But put it into the record na merong mas mataas kaysa sa obedience. Oh, it's the word honor. When you honor God, when you honor the men of God, when you honor God, when you honor God and the men of God, you obey. Amen. When you honor God, you submit. Amen? Amen. So, bagamat obedience ito, gusto ko lang i-put into the practice. Yung kaya ka sumusunod because you honor. Amen. Amen. Kasi pwede ka rin sumunod kaya ka sumusunod dahil takot ka. Amen. Takot ka mawala ng trabaho, pero wala ka honoring. Takot niyo po ba? Amen. Ang sinasabi ko po dito na real obedience comes sa honoring. That's why honoring, hindi mo hinihingi na i-honor niyo ako. Kusang ibinibigay sa iyo yun ng tao. Amen. Amen po ba? That's honoring. The moment you honor God, you honor the man of God, you obey Him, and you submit. Amen. Amen po ba? Nakikinig po kayo maigi. Amen. That's why obedience and patience ay hindi natin pwede pag-iwalayin. Nung tayo bago-bago pa, dahil tinuturo natin is hear and obey. Good naman yun. But without patience, that is career ang obedience. Okay, nakikinig po kayo maigi. Abraham was a napaka-obedience na kay Lord. Nung siya'y pinaalis doon sa lugar nila, sa Genesis chapter 12, sumunod si Abraham. But the problem is, yung wife niya, si Sarah, ay hindi makapaghintay. Genesis 17, Genesis 18, ang sabi sa kanila ng Lord, same time, same year, ganito, magkakaroon siya ng anak. And then, umawa lang si Sarah, and then here comes, hindi siya nakapaghintay because it took 25 years para ma-fulfill ang prophecy. Nakuha niyo po ba yun? So nawala yung patient niya. That's why kung nakinig lamang si Sarah at naniwala sa prophecy, sa sinabi ng mga tatlong bumisita sa kanya, we do believe, I do believe, that's the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen po ba? The triune, because tatlo sila eh. And the Abraham offer at ang sabi, ang problem ni Sarah is, hindi siya nakapaghintay.
Alam niyo ba, kung hindi siya kung siya nakapaghintay lamang, walang problem ngayon sa Middle East. At doon, at si Ishmael is the father of Arab country. Hello? Tayo linis tayo ni Isaac. So ang pangako ng Diyos doon kay Sarah na kay Hagar. Hagar comes from the Egypt. So ano po ito divista? Minsan nadidiskarir dahil hindi tayo makapaghintay. Yan. We do our own. Nakuha niyo po ba? Amen. Obedience without patience, nagko-collapse. Hello? Nakuha niyo po ba yun? Yes. Obedience ka, pero pag wala kang patient, nadilis ka rin. Nagiginig po ba kayo maigit? At tinignan ko po yung story. At ang isang masugid na pinagsama niya yung obedience at saka patient, sino? Si Joseph. Hello? Joseph, obey, the dreamer. Joseph, as a patient. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Now, sa araw na ito, pagulay-gulayan po natin ito, na makita natin, yes, masunurin ako, pero wala pala akong pasensya. Hello? Amen. Para nag-pray ka, pero pag sa prayer time mo ay ganito, you pray, sabi mo, you pray, nag-pray ka ng ganito, tapos may ikaw rin ang gumawi, wala ka talagang patient. Hello? Nagkuhan mo ba yun? Amen. Now, let's see. Point number 1, faith without obedience is not true faith. Put it into the record. Faith without obedience is not true faith. Nakikinig po ba? Amen. Hello, narinig po ba kayo? Amen. Faith. Now, lahat ba tayo may faith? Amen. Lahat tayo may faith. Pero ang tanong, masunurin ko ba? Kung hindi ka masunurin, it's not true faith. Because now, faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Inuulit ko po again. Sabi ko, kung tayo lahat ay may faith, masunurin tayo. Amen po ba? Okay, let's see. Let's read in Tagalog. Basahin po natin, isa-isahin po natin ito sa Tagalog. Santiago 2:17 to 26. Gayon din naman, patay ang panampalatayang walang kalakip na gawa. Faith without work is dead. Amen. Amen. Kaya mahirap yung puro kang faith, wala ka namang work. Nakikinig po ba kayo maigi? Amen. And marami naman ka-extreme, puro naman faith at walang work. Patay tayo dyan. Hindi ka pwedeng magsabi, Lord, payamanin mo kung hindi ka nagtrabaho para mayayaman. Hello? Principle po yan. Amen po ba? Amen. Amen. Pero bago work, kailan mo na may faith ka. Amen. Nakikinig po ba kayo maigi? Ulitin natin. Gayon din naman patay ang panampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit, may nagsabi, may panampalataya ka at may gawa naman ako. Ang sabi ni Santiago, ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng panampalataya na walang mga gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking panampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Amen po ba? Magkasama po ito. Hello? Kaya hindi po sila magkalaban ni Paul. Kasi si Paul, ang preaching niya, for by grace you have been saved, not by your good works. Hello? Kung titignan natin, parang contradict. Pero it's not contradict. Kasi pagdating doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, bago pa pasimulan ng daigdig for the foundation, ito hindi for your good. Tinuruan niya kayo upang gumawa ng mabuti. Amen. Magandaanin natin. Are you listening? Amen. Kaya po ba kayo maigi? Amen. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ay, kinig. Amen. Sabi ko, mabuti naman. Amen. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin. Hello? Sabi ko, ang demonyo man ay sumasampalataya rin. At nanginginig pa. Hello? Kaya di na pumuso kayo yung kinig-kinig. Kasi marami nanginginig ay hindi naman puspos, ang ibang poses. Nakalagay paki-highlights nga po yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. May faith din ang demonyo.
Anong pinagkaiba sa demonyo? Walang works. Kaya kung ang faith mo at walang works, wala demonyong faith. Bababa ako Kung ikay may palataya at walang works, wala demonyo. Yang may sabi Bible. Did you read your Bible? Amen. Hello? Di ka pwedeng, Lord, bigyan mo ako ng bigas. Baka mamaya laglagan ka ng isang kaban, patayin pa itong matay mo. Nanginig. Kawa? Now, iyon ko saglit. Kaya sinabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, meditate my word day and night, and carefully observe or do all things. All things. Ano? Ano? And sabi niya, I will prosper you, and sa huli ay success. Amen. Nakuha niyo po ba yun? So not just faith, because faith cometh by hearing and hearing the word of God. Amen. Nakikinig po ba kayo? Faith cometh by hearing and hearing the word of God. But why? Pero bakit maraming palataya kahit sa sarili natin, parang hindi tayo nag-increase? Kung faith cometh by hearing and hearing the word of God. We have 52 sermons every year, pero bakit hindi tayo nag-increase? Listen, because of lack of understanding. Hello? Kaya marami nagiging kulto, marami nagiging extreme, because puro sila faith, wala sila works. Amen po ba? Okay, pag hindi ko matouch kayo yung patient, I try na i-touch dito next week. Amen po ba? Gusto ko makita na, tingnan mo, ikaw ba ay may faith ka? O hanggang faith lang? Nakikinig? That's why faith without work is dead. Sabi ko, faith without work is dead. Amen. Okay. Ano yung work? May faith tayo, right? Sabi mo may faith tayo, sabi mo may faith. My faith. Pero when it comes sa giving, yun ang works natin. Nanampalataya tayo, God is good. Faith yan. Pero sabi ng Lord, bring me your tithes. That's your work. Amen. Hindi yan sinabi, give. In Malakay chapter 3 verse 10, just pray. Wala ka pang binibigay. Lahat ay may faith. Pero pagdating sa giving is a works. Wala akong makita. Sabi ko, giving is a works. Amen. Kaya faith without works is dead. Your faith na walang works is dead. At yung faith mo ay may panampalataya ka, ano, sabi no, at walang work ay malademonyo. Yan may sabi niyan, Bible. Tuloy? Amen. Hello. Let's sunod natin. Mabuti naman ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Verse 20. Tingnan mo, sabay-sabay kayo bumasa. Verse 20. Isa ka bangal. Ito may sabi niyan. So faith without work is dead. Sabi niya, ang mga demonyo man ay nanginginig pa. At ang sabi ni James, si Santiago, isa kamangal. Tuloy nyo, basa nyo, tuloy nyo. Ano sabi? Nais mo pa ba patunayan ko sa iyo na wala kabuluhan ang pananampalataya ay walang kasamang gawa? So walang kabuluhan. Ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Hello, nakikinig? Amen. So ngayon, ready tayo sa work. Amen po ba? This year, the Lord, mula sa mentor natin, kay Pastor Wilbert, I encourage everyone, leaders, especially the leaders, na huwag mag-stay sa loob ng church. Kasama ang mga worship team. We must go out in the marketplace. We want to grow in stature. Isa sa naunawaan ko, the Lord speak to me habang ako nasa Mindanao, habang namimit ko yung mga tao, mga pastors, sabi niya, anak, if you want to grow stature, marketplace. Si Jesus nag-grow ang kanyang stature because in the marketplace. May gawa. Amen po ba? Amen. Now, basahin mo ba? Tuloy natin. Sabi dito, isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang panampalatayang walang kasamang gawa? Hello? Kaya we as a pastors, ang trabaho namin hindi lang basta mag-teach ng faith, kundi mayroong gawa. At nakita ko ito, buhay na buhay sa amin ngayon mag-asawa yung Matthew chapter 10. Ang sabi ng Lord, humayo ka at huwag ka magdala kahit ano. Pagdating mo roon, ako magpo-provide ng lahat ng pangailangan mo. And thank God, ang unang nag-give namin doon isdang malaki. Kahapon, bago kami nung nila Susan,
Anong bigay sa atin? Tugita, at saka yung mga masasarap na isda, yung fresh pa. Amen po ba? Yun yung mga love gift doon. Ano? Kaya nga, pilitin ko mang hindi kumain. Bigla ko loob mo kagad eh. Kaya hindi po ba kayo maigit? So, next verse, 21. Sabay-sabay, 21. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niya si Isaac. Okay, paki-highlight yung handog. Sa isang sarid, you offer. Amen? So Abraham, hindi lang siya tinawag ng man of faith, but a man of work. Amen po ba? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid, na righteous, dahil sa kanyang mga gawa nang hinihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Pero that's why dahil nyo narinig sa akin, makinig, kung tutusin at tutusin, mas malaki kapatid ang offering kaysa sa tithes. Kasi ang in-offer ni Abraham, anak niya. Hello, tanungin ko kayo, magkano yung anak mo? Christian, magkano? May katumbas ba yung anak mo? Kaya bilhin ko na isang milyon, papatayin ko. May katumbas, bibibenta mo sa akin? Hindi mo bibenta. Bakit? Napakalaga. Tama? Tama po ba? Yun po ang binigay niya Isaac. Ang binigay niya sa Isaac. Hello? Sino dito maraming anak? Kaya niyo bigay yung anak niya Isaac? Kaya niyo bigay yung anak niya Isaac? Hindi. Pero yung binigay ni Abraham sa Isaac. That's why, kung titignan nyo, mas malaki ang offering kaysa sa tithes. Kasi sa tithes, wala ka pong binibigay. Nakikinig po ba kayo maigi? Ba't ko po ito i-share sa inyo? Nang sa ganun, mabuksan tayo. Ay, oo nga, no? Hindi ka matatawag na matuwid. Kasi Abraham, bago siya tawagin na matuwid, makinig, siya ay man of faith and man of works. Nung sa Genesis chapter 22, at nung Genesis 21, bago mag-22, kinausap siya ng Lord. So, offer your only one son, Isaac. Hello, nakuha niyo ba? Diba? Ilang beses ko ito tinuro. And Abraham didn't resist. Nakuha niyo po ba kumaigi? Because Abraham honored God. The moment Abraham honored God, he obeyed God, and submit to God. Amen. Next, ano sabi? 22. Let's read, sabay-sabay. Dito ay makikita mo kung magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Amen? Abraham, ang stature niya sa mata ng Diyos at sa mata ng tao ay nag-grow. The moment, ito po pinakamadabes ng uli ng ginawa, pinakamatindi, yung in-offer niya kanyang anak. My question is, tingin, ano yung pinaka-isa mo ngayon? Ano yung pinaka-ingat-ingatan mo ngayon? Offer it. Yan ang pinaka-the best. Akala kasi natin lagi pera. Sabi ko kasi akala kasi natin lagi pera. Hindi mo pera labanan. Ano yung pinaka-isa mo? Naginig, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang panampalataya at mga gawa at nagiging ganap ang kanyang panampalataya dahil sa kanyang mga gawa. 23. 24? O 24. Ang sabi 24, sabay-sabay? Diyan, 1, 2, 3, go! natupahan ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang matuwid. At tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Okay, pag ikaw pala ay man of faith and man of works, ang sabi ikaw ay kaibigan ng Diyos. Pag ikaw ay man of faith and man of works, makinig, you're a friend of God. Amen. Kaya di ba sa bansa natin kinakanta kayo, I am the friend of God, make sure. Because yung the friend of God, makinig, you honor God. Amen. You obey God. You submit to God. Kung titignan nyo, complete ito between God and Abraham.
Malaking complete ito kung titignan mo. Kung si Abraham ay hindi niya in-honor si Lord, bakit? Pambihira ka naman nangako ka, bigyan mo ako ng anak, tapos kukunin mo lang din. That's why submission will be tested complete. Sabi ko, our submission to God, to the man of God, will be tested complete. Pag nagkaroon ng complete, komplikado ito. Makinig. Makinig, kung sa panahon natin ngayon, baka mag-backslide ka. Junard, pag hiningi sa yung anak mo. Tama? Buti na lang hindi kasi Abraham. Tama ba, kuya? Kaya ba, kuya? Nakikinig mo ba kayo? Magbabackslide ka talaga. Amen. Hello, tapos ikaw pang papatay? Isa pang tatarak eh. Pero dahil kung binasa yung Genesis 22, sabi niya, wag mong gawin yan. Dahil nakita ko, na mas mahal mo ako kaysa sa iyong anak. Hallelujah. The Lord provide. Amen. Amen. Are you there? Church, it's your time. Let's revisit our faith. Baka may faith tayo pero wala tayong works. Ha? Amen. 24. Ano sabi sa 24? Diyan nyo go. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang pumagawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Paano ka tinaturing na matuwid, righteous? Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi ba igawa ka? Real faith has a fruit of good works. Amen. Ang real na ligtas ay may fruit ng good works. Yes, hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng good works, but by faith we have been saved, at mula sa faith that we have been saved, magbunganganak ito ng good works. Amen. Amen po ba? Wala akong kausap. Amen po ba? Amen. That's why ang sabi ng Lord, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. That's why nothing is yours until you understand it. Amen. Clarity is power. Amen. Clarity is power. Clarity is power. Tanda nyo lang dito, nothing is yours until you understand it. Satan is a liar, Satan is a deceiver. Satan will gagamitin yung sitwasyon mo ngayon, yung pangyari sa iyong buhay, para i-pull ka niya down. But rise up. Sabi ko ba, rise up. Amen. Rise up. Huwag kang titigil sa paglilingkod. Huwag kang titigil. Hallelujah. Because, makinig, this church, malaki ang pinapagawa sa ating ng Panginoon. Amen. Mula San Pablo to Surigao. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Amen. And how I pray, makinig all disciples to God at makasama ko minsan to encourage the churches in Mindanao. Amen. Alam nyo kung I share to you. Alam nyo ba, makinig. Nung kami umatin mag-asawa, nakita ko namin kahit mga pastor, walang alam. And di ko sila minama. At nakita ko kaya pala yung purpose ko, kaya seminar dito, seminar doon, because ang purpose ko is to help. Hello? Wala silang discipleship manual, wala silang ganito, wala silang ganyan, hindi nila alam gagawin. Pero nakikinig po ba kayo? May faith sila pero hindi nila alam gagawin. At least my prayer na makasama ko kayo dito. Kaya lang hindi tayo magkasya doon sa bahay ni Susan. Bahay na yun. Napakal po natin yung Panginoon. Ako po pa. Okay, by the way, yan po yung kapatid, yung pastora si Ate Susan. Amen. At may nakita kong dalawang bago, Amen. Kapatid ko, praise God, kapatid. Welcome to you, welcome. Did you pinagay sa akin yung Next, 25. Sabay-sabay. Read. Ngayon din si Rahab, ang babae nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila ay makatakas. Dahil sa ginawa niya iyon, siya ay tinuring na matuwid. Tingnan niyo po si Rahab. Ay tinuring na matuwid. Hindi ba sa plano may panampalataya siya sa Diyos ng Israel kung hindi may ginawa siya? Amen. Amen? At sino si Rahab? Sino si Rahab? According to the image. Doon ang galing si Jesus. Amen? Amen po ba? Verse 26. Patay. Ay.
Sino bumasa dyan? 1, 2, 3, go, read. At tayo ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, tayo ang pananampalatayang walang kasamang lupa. Yan may sabi niya. Kaya nga, ano yung pinapagawa ko sa inyo? May faith kayo, right? Ano yung pinapagawa ko sa inyo? Daily devotion. Amen. Are you faithful sa iyong daily devotion? Hindi ka nakalmot ka. That's work. Work po yun. Amen. Now, at sa paggagawa mo yun, kailangan mo ng patient. Amen. Kasi minsan sasabihin sa'yo, oh, matulog ka na, kakapagod. Tama? Nakikinig mo ba kayo maigi? Let's go to the word the patient. Tingnan natin. Let's wait. Sabay-sabay. Truth to ponder. Patient is not the ability to wait. Ayos on me. Patient is not the ability to wait, but the ability to keep a good thing while waiting. Walang kausap. Sabay kayo mamumasa? Patient is not the ability to wait, but the ability to keep. a good attitude while waiting. Good attitude ba while nag-wait? Sino dito pinaghintay ng kanyang kausap? Natutuwa ka ba habang pinaghintay ka? Paano yung reaction mo? Nainis ka, no? Habang pinaghintay kayo, may tagpuan kayo. Anong klase ka mag-wait? Nainis ka, no? Ha? Sabi ko, konti na lang. Iiwanan talaga kita. True? Ha? True to life. Hello? What if kung ang Panginoon na nagpahintay sa'yo? Ganun din ba ang attitude mo? Wait. Yung may prayer ka pero matagal dumating. Ganun ba ang naging reaction mo? Nako, alam mo yung mga sagot yung mga plastic. Mataparuan kayo mga kaurukan, mga able. Anong klaseng attitude mo habang ginagawa? Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Ang sabi niyo, just wait for me. Because the best is yet to come. Amen. Just wait, the best is yet to come. Biruin mo, Abraham, wait for 25 years. Kami mag-asawa, ilang years na kami kasal? 14. Ha? 15 years na kami kasama. Oh, kung si Abraham ay 25, meron pa kami 10 taon. Yes! Go life! And we enjoy waiting. Di ba? Para lang kami magjuwa. HH ka ba? Ay, hindi mo ba kayo? But the problem today, makinig. Hindi tayo marunong mag-wait. We rush into a hindi pa timely relationship. We rush sa mga bagay na hindi pa naman binibigay sa atin ng Lord. Ay, hindi mo ba kayo maiging? Wake up! Lahat ng hindi pa makinig, lahat hindi time, makinig. Grabe, magalit pa kayo sa magalit na doorknob ko, kaya inagit-git na pinto. Sino At ang yun? daming nasasagasaan, the ministry, and etc. etc. Sino yun? Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good thing, to keep a good attitude while waiting. Amen. Ano, nakikinig po ba kayo, Maggie? Oo. Sasabi ako, alam niyo ba, nag-wait ako na mag-grow kayo? Amen! Woo! Go! Hanggang ngayon, nag-wait ako na mag-grow kayo. Kaya lang pagka hindi good attitude ako, pagsisipain ko na kayo. Nag-wait ako na mag-grow kayo, nag-wait ako na mag-arise and shine kayo. Napaka-bless nyo na may pastor na nag-wait. Amen! Woo! Amen? Pero huwag niyo masyadong tagalan. Baka mapatira na ako sa Mindanao. Totoo. Amen! Uy! Baka mapatira na ako sa Mindanao. Huwag niyo tagalan. Amen po ba? You need to arise and shine. Amen! Amen? Kaya sa mga magulang, sa mga tatay, anak, tsagain ninyo yung mga magulang, tsagain yung mga anak nyo. Amen! Hindi masama-masang mag-grow. Amen! Tsagain nyo. Amen! Baptisan! Sinatsaga kita! Baliktad! Ay, sorry! Kayo na lang kayo mag-usapan.
Di ba ano tayo, pagka irritable tayo pag tayo pinag-iintay? Amen. Ulitin ko po, irritable tayo pag tayo pinag-iintay. Sabi mo, dahil wala kang gala. Kaya lang, paano ipang Lord na nagpapahintay sa iyo? Ganyan ba attitude mo? Ganoon na ganoon yung attitude ni Sarah dahil hindi siya makapaghintay. Nakuha? Hello? Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Next. Patience, sabay-sabay. Patience is the ability to stay calm, composed, and persistent in the face of delays, difficulties, or frustrations without becoming anxious or angry. Yan, balikan ulit natin. Nabanggit ko na kanina. Ganyan ba tayo mag-wait? Sabi, patience is the ability to stay calm, kalmado ka. Ano pa? Composed and persistent. Ano persistent na ini? Ha? O sige, dito ano? Persistent. Apo. Apo. In the face of delays. Ano pa? Difficulties. Ano pa? Or frustration. Nakaka-frustrate. Ano pa? Without becoming anxious or angry. Nakikinig? Next, ano pa? Basa. Good things. Take time. Okay, 1, 2, 3. Good things. Good things take time. Okay, it's take time. Hello, nakikinig ko ba kayo maigi? Kaya yung lahat na may hawak na life group, tsagayin nyo. Obedience and patience, kagaya ng pagtsatsaga namin sa inyo. Maraming. Hello? Amen po ba? Amen. Hello, nakikinig po ba kayo maigi? Amen. Unless, say mo unless, Unless na yung taong hinawakan mo, ayaw magpaturo, okay, you can, pull out yourself. Ialis mo yung sarili mo. Amen po ba? Number 2, obedience is the price of the friendship with the Holy Spirit. Yan po yung obedience. Isang sign na ikaw ay kaibigan ng Holy Spirit, masunurin ka. Walang kausap. Luke 11 verse 28. Ano sabi diyan? He replied, wait. He replied. Sabay-sabay. He replied. Instead, blessed are those who hear God's word and obey it. Blessed are those who hear God's word and obey. Amen? Kaya mapalad daw po yung nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod dito. Nakikinig po ba kayo maigi? Amen. Romans 8 verse 14. Ba't ko sinabi na obedience is the price of the friendship of the Holy Spirit? Or tayo tinatawag na children. Let's read. For all who are led by the Spirit of God are children of God. So, kung ikaw ay led ng Spirit ng Panginoon, you are the children of God. Amen po ba? Amen. And the children of God is masunurin at puno-puno ng pasensya. Okay, balikan ko ulit yung pasensya. Tingnan nyo, pag sa bahay, wag wala kang pasensya, makinig. Disgrasya nga ako sa bahay. Hello? Ulit ito po, pag wala kang pasensya, disgrasya nga ako sa bahay. Amen. Kasi minsan nakakaubos ng pasensya. Sino nagsabi nun? Tama po ba? Lalo pa kayo kasama mong maligalig. Hello? Mapuna. May kausap ba ako? Hello? Minsan papadalan ka talaga ng mga tao na ganun. Upang i-test ang pasensya mo. Nakuha po ba yun? Hello? Not to ipaya ka para i-test kasi patient is a character. Sabi ko, patient is a character. Kaya maraming tao nasusuntukan sa kalsada, nagsasapakan, nagbabarilan, naubos ang pasensya. Kaya maraming nagkakabanggaan sa sasakyan, kasi hindi pa nila go ng go.
Hello? Lagay mo ito, lagay mo ito. Habol. Patient, pakinig, is by product of discipline. Produkto siya ng pagiging disiplinado. Wala akong kausap. Amen. Real na disiplinado, pakinig, mahabang pasensya. Tama? Hello? Okay. Kaya people, tingnan nyo. Tingnan nyo mga sarili nyo, tingnan nyo. Sino dito ang mag-agree dito? Di ba pag wala kang patient, nainis ka sa kwarto mo, nainis ka sa mga damit mo, dahil wala kang patient, alay, tapo na lahat yan. Now, kanino kasalanan? Kasalanan mo kung bakit? Parang ginahasa yung kwarto mo. Sorry po. Pero sa time ng paglilinis, ikaw mismo nayamot ka. Tama po ba? Amen. Nag-agree po ba kayo? So, ganun din, makinig, we need to become patient kahit sa ating sarili. Sabi ko, kung ang Lord, pinagpapasensyahan niya tayo, tingin kayo sa akin, ganun din dapat tayo, magkaroon tayo ng patience sa sarili natin. Amen. Wala akong kausap. Kaya nyo ito narinig, no? Kasi ang mortal mong kaaway, hindi yung magulang mo, hindi yung ate mo. Sarili mo, magkaroon ka ng pasensya sa sarili mo. Nakikinig po ba kayo maigi? Hello? Magkaroon ka ng patience sa sarili mo. Oh, mag-grow ka, hindi ka ganyan. Sabi mo, mag-grow ka. Kasi pag hindi nyo ito naunawaan, makinig kayo maigi, you will never grow. At papasok pa rin ito sa self-governance. Sa self-governance. Papasok ito sa paghahari mo sa iyong sarili. Balikan ko na mga review again. Your greatest enemy is not Satan. Your greatest enemy is not sin. Your greatest enemy is yourself and flesh. Amen po ba? That's why, lastly, anong pinaka-greatest enemy? Ignorance. Pero sa araw na ito, hindi ka ignorante. That's why, every time umaattend ka ng Sunday, ng mentoring, ng discipleship, naalis ang pagiging ignorante mo. Amen. Sabi ko, have patience to your own self. Huwag mong pilitin ka agad mag-grow. Dahan-dahan ang pag-grow. It's a process. Sabi ko sa process. This coming weeks ay magpimiting kami ng pastoral staff kasi kasama natin ngayon sa discipleship with mentoring ang New Life Arasasan. So, yung leader nila, nasa 20 sila, kasama natin sila sa discipleship. Gagawa tayo ng, ang tawag dito? Google Meet. Amen po ba? Sabi ko, Lord, kailangan ko na talagang magiging pegi nito. Kailangan ko na matuto nito. Amen po ba? So, I thank God na ginagamit tayo ng Lord at alam mo tawag nila, ang tawag sa akin ng pastora nila, tatay at nanay. Tay, nay, ingat po kayo. Amen po ba? Amen? So, palakpakan po natin ang Lord. Are you blessed? Sa araw na ito gusto kita encourage. Learn na magkaroon ka ng patience sa sarili mo. Amen. Huwag mo itong kalimutan yung word na ito, ha? Huwag mo. Kasi minsan kapag hindi ka nag-grow, pag hindi ka nagbabago, makinig, ikaw mismo nag-aalis sa sarili mo. Kaya lagi mo encourage sa sarili mo. Magkaroon ka ng patience sa sarili mo, kasi gagamitin ng kaaway, pag hindi ka lumalago, sasabihin na sa'yo ng kaaway, pag hindi ka natututo, ay, nag-teachers ka pa, wala naman nangyayari sa'yo. Have patience. The moment you have patience in yourself, sign na mahal mo sarili mo. Amen. Deep yan. Sabi ko, deep. Pag naunang yung bakod, alam mo kung bakit? Patience is by product of discipline. Amen. Point number 3. Only those who hear and obey God are the sons and daughters of God. SBA lang po yan. Amen po ba? Only those. That's real. Deuteronomy 28 verse 1. Sabay-sabay, read. If you fully obey the Sabay-sabay. Lord, 1, 2, 3, go read. if you fully obey the Lord your God, and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. God will set you high above all nations. Ang sabi, yung stature mo ay mag-grow. Amen po ba? Ang mga tao ay lalapit sa iyo when you obey the word. Isa pang verse. Isaiah 1 verse 19. Read. 1, 2, 3, go read. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the earth. Anong king? If you are willing and obedient. If you are willing and obedient, you will eat the fruit in the land.
Amen? Makakain mo kung ikaw ay willing. Ang iba, tinanggal yung W, naging giling-giling lang. Amen po ba? Spirit of obedience. The spirit of obedience is the spirit of Jesus Christ. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Number 2, the spirit of disobedience is the spirit of Satan. O, in-opposite ko lang po yan. Amen po ba? Number 3, God is the spirit and those who worship Him can only do so in the spirit and truth. If it is not in the spirit, it's not truth. Therefore, it's all nothing. Amen? Hello? Kaya huwag kang magtaka na pag ang tao kausap, kung hindi niya maunawa yung sinishare mo, because ang sinishare mo nga, Spirit. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born in water in the Spirit, he cannot enter in the kingdom of God. Enter into the next experience. Amen po ba? Amen. 4, your obedience and patience, compassion, action, character must be affected by the Holy Spirit to make it genuine, to make it happen. Hello. That's why, paano malalaman na ikaw ay may obedience and patience? Sa paghihintay mo, hindi ka nagmumurmur. Sa paghihintay mo, hindi ka nagmumurmur. Put it in the record again. Don't ask why. Ang tanong mo lagi, what is your purpose, O Lord? Not why. Amen po ba? What is your purpose? Amen po ba? The heart must be made spiritual first in order for it to be at its best for God by reading, meditating, and acting on the Word. Amen, yung heart. Hello. Nakikinig po ba kayo, Maggie? 2, letter B. We are only made spiritual by living in the Word and the Word living in us. Take quality time daily to read and meditate of the Word. At itong nakita ko, grabe no? Even mga pastors, even mga leaders, tinanong ko sila. Salita ko sa kanila, kumusta ang inyong Bible reading? Sino nakatapos ng Bible? Wala na isang nakataas ng kamay. Pero ang tanong, ilang taon na sila sa ministry? 20 years, 28 years. Kaya isang beses mabasa yung Bible, di pa natapos. Hello? Nakuha niyo po ba yun? Kailangan mo yung kung consistent sa devotion, hindi sa consistent. That's why hindi ka nagtaka kung bakit ganoon ang kanang reaksyon. That's why sabi mo, hindi sa tagal. Hindi sa tagal. Hindi sa tagal yan. Kundi kung paano ka nagiging masunurin. Ang sabi sa Bible, may nauna na mahuli at may nahuli na mauna. Amen. Amen po ba? Amen. So we often read. So often we are inconsistent with our goals. Sabay-sabay ka, basahin nyo nga ito. Kayo magbasa niyan? So often we are inconsistent with our goals because we have an all-or-nothing mindset. If we fall short of our goal even just one time, we feel like we failed. Try to remember, being consistent isn't the same as being perfect. Give yourself permission to fail. The goal is not perfection, the goal is consistency. Maliwanag po ba? Amen. Ang goal po natin dito, hindi kayo maging perfect. Ang goal natin is consistent. Amen. Nakalagay po dito. Try to remember, being consistent isn't the same as being perfect. Give yourself, myself, permission to fail. Pastor Wilbert, our mentor, lagi sinasabi, I am what I am because I fail. Ang problem, pag na-fail ka, ayaw mo na bumangon. Pag na-fail ka, ayaw mo. Makinig, ang sabi dito, try to remember, being consistent is the same as being, isn't the same as being perfect. Give yourself permission to fail. The goal is not perfection. The goal is consistency. Because consistency makes average mastery. Amen. Amen po ba? Amen. Yung average nagiging master. And consistency is by product of being disciplined.
Nakita, oh, hallelujah. Narinig mo ba ako? That every time you fail, makinig. Sige. Dagdag ko ito sa iyo. Failure is a ladder. Amen. Every time kayo nape-fail is a ladder. Huwag mong titignan na walang nangyari, is a ladder. Okay? So, lahat ng failure, sabi mo problem. So, all problem, makinig, is your ladder of success. Amen. Sino may problema dito? Ibig sabihin, lahat ng problema mo ngayon is a ladder of success. Amen? So, every time you fail, you become strong. Every time you fail, put it in the record. Sabi ko, every time you fail, makinig. Every time you fail, makinig. Makinig yung makinig. Nagkakaroon ka ng knowledge. Understanding. Why kailangan natin ma-fail, Pastor? Tanong nyo, Pastor, bakit natin kailangan ma-fail? Sige, tanong nyo ako, bakit natin kailangan ma-fail? Ha? Para hindi ka magyabang. Pero mo rin ka, pag hindi ka na-fail, huwag yayabang ka sa akin, Pastor. Gusto niyo marinig ako? Alam niyo bang first naging failure ang Lord? Amen. Oh, sakto yun. God created the man and woman. Nag-fail siya. Read your Bible. Sabi ko, read your Bible. Ang unang nag-fail sa Bible si God. Pero hindi nagpahinto kay God yung pagka-fail niya. Anong ibig sabihin niya? Kung ako ay na-fail, bakit masyadong dinididib mo pag ikaw ay bumagsak? Pag hindi ka mataas ang grado, pag hindi ka nakasama sa top. Come on, talk to me. Ha? And the Lord has a patient to wait. Ilang taon na? 6,000 years ago. Wala akong kausap. Kaya pag may nakikita kayong anak nyo na fail, anak, sa iba anak, matututo ka din, bumagsak ka. Ang problem natin, gusto natin lagi, perfect yung anak natin, etc. etc. Buti ito na record. Hindi nyo narinig ito? Ang Lord po muna na fail. Read your Bible. Genesis chapter 3. Hello. Klaro instruction. Pero hindi nga matured si Adam. Dahil si Adam hindi matured. Makinig. They fail. Pero akala ni Satanas, yung pagka-fail nila tuloy-tuloy. Merong ginawa ang Lord. May second plan siya. Nakuha niyo po ba yun? Now, bakit? Sabi ko lang, sabi ko, bakit inano mo ma-fail? Para ipakita sa atin, makinig kayo maigay. Kung ang Lord naranasan niya yun, tayo gusto naranasan yun. And ano ginaganda nung siya na-fail? Ha? Anong ginaganda nung na-fail ang Lord? Bumagsak ang Lord, na-fail. Parang pakipagin no? Kasi akala natin ang Lord, hindi bumabagsak. Anong ginaganda nung bumagsak siya? Ha? Tingin kayo sa akin. Tingin. Anong ginaganda? Walang Jesus kung hindi na-fail. Amen. Amen. Hindi ka magiging ganyan, Rika, kung hindi ka galing sa failure. Walang Jesus. Walang sinabi, let your kingdom come, let your will be done on earth. Walang Diyos na mananahong. Walang salvation. Walang dugo na mapupur out. Kundi na fail. Si Adam and Eve, hindi sila ng Panginoon. Amen? Oh. Sabi ko, habang makinig, habang tumatagal ka sa pakikinig ng Word, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, deep things ibinibigay sa'yo ng Lord. At nung nakita ko, alam nyo, to be honest, hindi kami ganito mga pastor. Hello? Lalo na kasabayan ko, hindi ako ganito. I learned from my mistake. Gamitin yung pinaka-word, I learned from my failure. Hello? That's why kailangan mag-learn ka sa yung failure. Yung failure mo ay hindi dapat magiging plateau ka doon. Hello? Nakikinig po ba kayo maigi? At nung naunawaan ko ito, that the Lord wait patiently. Ilang
ilang thousand years from Genesis hanggang sa panahon ni Jesus. Mula kay Jesus hanggang sa panahon natin ngayon, 2,000 years. Makinig kayo maigi. The Lord wait. At hanggang ngayon, patiently, He's waiting for you to genuinely repent. What's the meaning repent? To change your mind, to change the way you think, the way you behave, the way you act. That's the word to repent. Re means to return, pen means to go back to the original plan, purpose, and intent sa inong Diyos. Kaya si Satanas, hindi talaga mawari-wari sa kanya yung plano ng Diyos sapagkat makinig. Makinig kayo maigi, ha? Even kay Job, gusto talaga ni Satanas patayin si Job. Ayun, nakikita nyo ba kung maigi? Narinig nyo ba ako? Pero nakita nyo kung paano ang Lord patiently. Amen? Amen po ba? Amen. Nung inaaral ko ito, kaya pala sabi ng Panginoon ni Paul kay Timothy, dito tayo mag-end. 2 Timothy chapter 4, 1-22. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Verse 1. Tagalog po. 2 Timothy chapter 4, Tagalog, MBB. 1, 2, 3, go. Read. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na nakatawag sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Inatasan kita. It's a command. O inutusan kita. Amen po ba? Hello. Anong utos? 1, 2, 3, go. Read. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan na papanahon man o hindi. Timukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Pakilahin slow. Patiently teach them. Matyagang pagtuturo. Amen? Tsatsagain mo talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, meron talagang pananim. Kung ito'y pananim na sili, si Alok, may dala pa kami sa kanyang sili. Galing pang Surigao del Surian. Ha? Pwede malutara si Alok. Ang nilig sili lang. Pagpaanghang ng relasyon. Sa tagal ng buhay ko, ngayon lang ako nakakita na ang request sa is sa juwa ay sili. Hindi nanonood ka ba? Ha? Pakinig kayo maigi. So patiently, nakikinig po ba kayo maigi? Sabi mo, patiently. Patiently. Tsatsagay mo talagang pagtuturo. Kasi hindi lahat ng mga tao ay sabay-sabay. Kung kayo nakaharap sa akin, hindi lahat dito'y puro meron dito kamatis, meron dito sibuyas, luya, luya. Okay, now, tingnan niyo kung may iyan. Maraming ganon, sibuyas, kamatis, sili. Ang bilis nila mamunga, tama? Pero bilis nila mamatay. Kaya ayaw ko ng ganang bunga. Na kung bunga ka, ang prayer ko, baka 7 years ka nandito sa church, right, di ba? Ang prayer ko, niyog ka. Why niyog, pastor? Tanungin mo ako. Why niyog? Bakit niyog? Kasi lahat ay pakinabang. Kaya lang ang niyog, matagal. Tama ba, Susan? Kasi si Susan, puro mga may kuprasan sila today. Naunawan niyo ba ako? Kaya nga, tsatsagain mo ang sarili mo. Tsatsagain mo din yung tao. Kasi malay mo, niyog pala yun. At pag yung niyog ay naabot niya yung peak niya, tinatanong ko nga sa tatay, tay, ilang taon na yung mga niyog dyan sa tapat namin, sa tapat ng bahay. Sabi niya sa akin, kung nandito ako, 42 years na si Manang. Ilang pa yung sabi niya, mga 60 or 70 years na yung niyog na yan. Biruin mo 70 years kang namumunga tuloy-tuloy, pakinabang. Kaya sabi niya, hindi ako sili. Hindi ako sili. Hindi ako kamatis. Hindi ako kamatis. Hindi ako sibuyas. Hindi ako sibuyas. Hindi ako luya. Hindi ako luya. Magtanong ka, anong klaseng pulo ka? Kaya pag ang pastor, ang leader, hindi niya alam, ayawan niya ng kagad. Papihira, napakagalit nito. Nakakuha niyo ba yun? Hello? Ano niyo kung, pati hindi kayo sa bahay tingin niyo sa akin. Di ba? Hello? Kaya pag ikaw ay niyog, pakinabang mula ugat, hanggang palapa, hanggang sa tulo nun. Hello? At tama ba? Nalaman ko kayo na yung niyog ay ginagamit sa panglawak sa sabon. Sabon!
sabunin ko yung mukha ko. At pati yung bunot ngayon, ginagawa ang tutso. Tama po ba? O kaya I pray ko, kayo ay malaliyog. Kasi pakinabang lahat, walang takot. O, walang takot din sa sarili mo. Tama? Kaya huwag daw. Kaya tsatsagain mo talaga. That's why, si Jesus, ginaga talaga mga disciple. For 3 years, ginaga. At hindi pala kontento si Jesus bago siya umakyat sa langit, bumalik pa ulit. Pinuntahan ulit. Nag-stay pa ng 40 days. Jesus made sure. Malaliyog talaga sila Peter. Alam mo kung bakit? Mula sa 12 apostol, yung kontinente ng daigdig na ito ay natouch. Amen. Amen. Kaya I prophesy, Kuya Luis, malaliyog ka. Amen po ba? Nanay, ilang taon na yung liyog sa Bilya? Ilang taon na? Meron na 50 years? Sobra na, no? May gitna? May 100 na, no? Kaya lang, pag 100 taon, parang 20 na, hindi ka mamamatay na. Ha? Ganito ka-importante na you wait patiently. Amen? Why? Because there's a time na mga tao na pupuntahan mo, irritable sila, wala sila sa kondisyon, may nangyari sa kanilang may nangyari sa kanilang pamamahay. Kaya ikaw, bilang carrier ng word, dapat meron kang attitude na patient. Calm. Huwag mo ka bumambahin. Sabi mo kagad. Alam mo, patay. Ikaw mismo papatay doon sa liyog na yun. Nagawa niyo ba yun? Ikaw mo. Sabi mo, be wise like a serpent and be gentle like a dove. Next, ano sabi? Sapagkat, 1, 2, 3, go, read. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong maturuan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. So that's why makita nila na ikay matyaga. Kasi marami ngayon na nagtuturo yung gusto lang nila sa sarili nila. Yung itching ear. So ikaw, dapat makita nila matyaga kang magtuturo sa kanila. Matyaga mo silang kinokorek. Okay? Amen. Sabi ko, matyaga mo silang kinokorek. Amen po ba? Next verse, 4. Hindi na sila makikinig sa kasalan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Mga gusto nila mga bini, mga sangre, yan. Yan ang gusto nilang panoorin yan. Ha? Nakikinig ba kayo? Oy, wala kayong mapupulot na aral doon. Puro power lang yun, ha? Hindi na sila makikinig sa katotohanan sa halip, ibabaling ang kanilang pagkipansin sa mga katang-isip. Verse 5, ano sabi ng Paul? Verse 5. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Sabihin, magtiis ka. Magtiis ka. Pagtiisan mo. Magtiisan mo. Ayan. Ngunit ikaw maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral. Ayaw mo, kung pag sinabi ng Lord ito na magtiis, naku, matagal mo na kayo iniwan. Kaya sabi na Lord, magtiis ka, pagtiisan mo yan. Totoo yan. Gampanan mo, sabi na Lord, gampanan mo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Amen. Verse 6. Read. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y bisulang isang handog na ibinubuhos sa labanan. Verse 7. Pinabuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takuin at nanatili akong magbasa sa pananampalataya. 8. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpupulot sa akin ng korona
Grabe si Paul yun nakuha niya pang mag-encourage. Paul was patient and obedient to encourage the church, the life of Timothy, yung pinagpapastoral ni Timothy in the Ephesian church. Tingnan niyo verse 9, ano sinabi niya? Ito yung kalagayan niya, gusto ko lang kong mag-intin sa inyo. Kung ito mang buhay ng pastor, verse 9. Sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Why? Naranasan ni Paul ito. Tingnan niyo po, kung gaano si Paul ka-patient. Sabi, sikapin mo kasi alam niyo, malapit na siyang mamatay. Sikapin mo, sino kausap ka rito? Si Timothy. Let's read. Ano sabi? Next. Iniiwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Teka lang. Sino si Demas? Mga disciple niya rin ito. Kaya lang, umibig sa daigdig. Umibig sa mundo. Let's read. Pumunta siya sa Thessalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia. At si Tito ay Dalmatia. Ano ibig ko sabihin? Lahat ng mga halos tinuruan niya, makinig, ay iniwan siya. Hello, narinig ba ako? Next, ano pa sabi? Si Lucas na lamang ang kasama ko dito. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito. Sapagkat Malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. dito nyo nakikita kayo na bilang isang pastor, yung pagiging masunurin niya at yung pagiging patient niya. Makinig. Alam niyo ba sa lahat ng apostol, si Apostle Paul yung pinaka-lonely apostle? Number 1, bakit lonely apostle? Wala siyang asawa. Napaka-lonely pag wala asawa. Lakas mo kayo ganun katabi mo. Makinig. Sapagkat malaki ang may tutulong niya. Sabi niya, isama mo si Lucas. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hello? Hanapin mo si Marcos. Si Marcos means John Mark. Hello? At isama mo rito sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gawain. Next, ano sabi? Well, ano sabi? Basa. Pinapunta ko sa Efeso si Tikito. Pagpunta ko dito, Wow. Pati pag mabasa na minilipit kayo. 1, 2, 3, go, read. Personal. 1, 2, 3, go, read. Pinapunta ko sa Efeso si Tikito. Pagpunta ko rito, dalhin mo ang aking balaban na naiwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Naib pa kayo ng grade 1. 1, 2, 3, go, read. Dalhin mo rin ang mga aklat. No. Verse 12. Verse 12, 1, 2, 3, read. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagpunta ko rito, dalhin mo ang aking balaban na naiwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat, lalo na ang iyong mga gawa sa balat ng hayop. So yung mga sunatan niya pinapadala. Okay, next, ano sabi? Verse 14. Napakasama ng ginawa sa akin ng panday na si Alejandro. Pagbabayarin siya ng Panginoon sa kanyang mga ginawa. Tingnan niyo po, meron pa lang kanyang word. Yung may ginawa ka sa likod ng Diyos, ay pagbabayarin siya ng Diyos sa kanyang ginawa. Hello? Ay nakalagay no? Ito daw napakasama. Napakasama ng ginawa sa akin ng panday na si Alejandro. Pagbabayarin siya ng Panginoon sa kanyang mga ginawa. Hello? Kaya yung mga may sugat ang puso dyan, makinig yung maigit. Hindi yung sugat ang yung love na tawag nyo ha. Ang Lord ang magaganti sa inyo. 15, ano sabi? 15. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat mahigpit niya sinalungat ang ipinapangaral natin. O, sino yung sinabi niya pangalan? Anong pangalan ng sinabi niya? Alejandro. Makinig. Yung lumaban sa kanya, makinig. Si Alejandro, disciple na rin yun. Kaya sabi niya, mag-ingat ka sa kanya, sapagkat mahigpit niya sila sa lungat ang ipinapangaral natin. 16. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama. Sabay-sabay! Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Okay. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Grabe. What a man of God. Obedience and patience. Amen? Walang sumama sa akin. Kaya ngayong nag-iisa sa life group, huwag kayong malungkot.
Ako nga, naranasan ko ngayon mag-isa lang sa JD. Amen? Hindi kayo naglilingkod dahil may kasama kayo. Pero kanya-kanya pong kaligtasan. Nakuha niyo po ba yun? Eh kung si Paul naranasan niya ito, how much more ikaw pa? Basahin ko agad ha. Sa unang pagkaharap ko sa hukuman, walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Next. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapakaral ng lubusan sa lahat ng hentil at ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Amen. Sabi niya, Lord, niligtas ako ng Lord. Kaya malakas pang loob ng mga pastor na magsabi, kahit hindi nyo kami samahan, sasamahan kami ng Lord. Amen. Amen? Now, bakit kayo sumama sa amin? Because it's a privilege na makasama kayo sa journey. Amen. Amen? Amen po ba? Verse 18. 18. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng iligtas sa kanyang kaharian sa langit. Pumigil. Nawa siya magpakailanman. Amen. Tingnan natin ang sinabi niya kay Timothy. Read. Next verse. Ikumusta mo ako kina Priscilla at Aquila at sa sambahayan ni Onesifero. Nagpaiwan sa Corinto si Erasto, si Trofimo na may iniwan ko sa Mileto na may sakit. Go. Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. Go. Kinukumusta ka ni na Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. Go. Samahan nawa ng Panginoon ang iyong espiritu. Sumain niya nawang lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Biruin mo yun po. Bakit ito binabasa sa inyo ng buo? Hindi lahat ng disciples sons. Hello? Hindi lahat ng disciples ay sons. Sino lang sons? Sinong sons? Timothy. Kahit si Titus yung bandang huling iniwan niya. Pero grabe yung pagka-patient niya. Alam mo yung pagka-patient niya, hinihintay niya sa niya. Pero nag-release pa rin siya ng blessing, o tingnan mo yun. Samahan nawa ng Panginoon ang iyong Espiritu. Kanino? Kay Timoteo. Sumainyo nawang lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Ganito po katindi ang paglilingkod. Obedience and patience ay magkasama. Amen? Nakikita niyo ba yun? So, ngayon, nakita niyo na kung sino yung mga disciple niya? Marami. Pero hindi lahat ay sons. Amen? Sabi ko, hindi lahat ay sons. Sino lang yung sons? Si Timoteo. Anong kalagayan niya dyan sa loob na yan? Ano sabi ko? Anong kalagayan niya sa loob ng anong kalagayan na yan? Ilang araw na lang, mamamatay na siya. Sabi ko, ilang araw na mamamatay na siya. Pero hindi at lang yung kamatayan niya para hindi niya makita kung paano siya naghihintay at kung paano siya sumunod sa kalooban ng Lord. Palakpakan po natin ng Lord. Ba't yung sinama ito? Ba't yung sinama yan? Listen, tandaan niyo lagi ito ha. Ang pinaka-the best na pagsunod at pag-wait or pag-worship kay Lord. Makinig kayo maigi. Is yung panahon. Sabi kayo, sa yung panahon. Na kay bigat-bigat ng iyong dalangin. Yung panahon, hindi mo maintindihan na hindi mo mapaliwanag. Yun ang pinaka-the best worship. Yung magbibigay ka na may bigat, the best worship. Yung maglilingkod ka na may bigat, the best worship. Yung emotion mo ay halos hindi mo makontrol, pero you choose to worship God. Best worship. Yung may nangyari sa iyo na hindi mo na unawaan, hindi mo na unawaan bakit nangyari sa iyo, but you choose to worship God. That's the best. Hello. Sabi ko nga sa inyo, kaya namin ituro ito sapagkat napagdaanan namin mag-asawa. And the rest is history. History na lamang. Obedience and patience dapat magkasama sa buhay sa paglilingkod sa Panginoon. At kung may failure man, kung ilang beses ka bumagsak, huwag kang mawawala ng pag-asa. Because failure is your ladder of success.
Why? Again, why? Put it in the record again. Because failure becomes problem. And problem becomes your ladder of success. Amen? And glory be to God. Tayo tumayo at mag-worship. Purihin ang Panginoon. Nakuha ko na ng 10. Praise God. Nakuha ko ng 10. Uy, sakto. Amen. Sakto nga naman. Palakpakan po natin ang Lord. Hindi din no? Ay, lang yun. Sino dito nakarelate? Sino dito na narinig na, manos kung si Lord nag-fail? Pero hindi naging handang kay Lord yung failure para iligtas kami, kundi naging mas maganda pa. How much more ako? Amen. Hindi na nakaka-bless. Let's worship the Lord. Let's magnify the Lord. Halika kayo. Pwede ba makalagay sa lyrics? We want to be like Mary. Hallelujah, Lord. In Jesus we are calling. Pasok na po lahat. One more time. We will draw near to you. Jesus, we hear your calling. Hallelujah, Lord. There is no fear here in your perfect love. One more time, one more time. We will draw near to you. Jesus, we hear your calling. There is no fear here in your perfect love. Hallelujah. Draw near to you Let's lift up your hands. as we do. Hallelujah. Draw near to us. We want to be like Mary, who found the better part. We want to be like John, who laid his head upon your heart. We will not Content to worship afar. Draw us near. to your heart, oh God. Dalawang kamay nga po pakitaas. To be like Mary, And begin to sing. who found the better part. We want to be like John, who laid his head upon your heart. We are not content Worship. to worship from afar. Draw us near. Draw us near to your heart, oh God. Hallelujah. Praise the Lord. We want to be like Mary, Obey. Patient. we want to be like John, Who laid his head upon your heart.
can bow down yourself. Pwede ka lumuhod. Lord, narito ako, Panginoon. Worship, worship. Sing. Begin to praise you. Huwag ka makontento na kay malayo. Dapat nasa gawain ka, nasa presensya ka ng Panginoon. Come on. We want to be like Mary, who found the Louder. We want to be like John. Be like John, be like Mary. Lumuhod ka, hindi ka sa emotion. Lumuhod ka dahil may patience ka, may obedience ka. Do it. Not just emotion, but you have faith. Yes, bow down in the presence of God. Humble yourself. Humble yourself. We want to be like John, who tasted upon your bow down. Surrender. Surrender the Lord. We will not content. Draw us near to your heart. Desire, desire. We want to be like Mary, who bowed the very cross. We want to be like John, who laid his head upon your heart. We will not content to worship our Draw us near to your heart. Balik kay Lord. Balik kay Lord. Balik kay Lord. Remember natin yung nagsasabi mo. Lahat ng nangako mo. Remember it, remember it. We want to be like John, who laid his head upon your heart. Balik kay Lord. We are not content to worship our God. Draw us near to your heart, oh God. Hayaan mo mapustos ka. Hayaan mo matinigan ka. Hayaan mo lumaya ka. Hayaan mo lumakas ka. Come on! Huwag ka mag-focus sa failure. Come on! We will not content to worship our God. Draw us near to your heart, oh God. We want to be like Mary, who found the better one. Lord, sabi mo Lord, gawin mo ako kagaya ni Maria. Gawin mo rin ako kagaya ni John. Upon your nakakapagod, nakaka-frustrate. Nakapag tayo malayo kay Lord. Nakakapaghina lalo. Lord, louder. Wow. Magsumbong ka ngayon kay Lord. Sige, yung pagkakataon mo ngayon. Sumbong mo lang kay Lord. Sabihin mo lang kay Lord. Open your mouth. Release it. Draw us near to your heart, oh God. Sarap sa pakiramdam, Lord. More of your presence, Amen.
kayo nakatayo o nakaupo. Give Him praise, give Him glory. Come on. We want to be like oh, just thank Him. Just thank Him. Huwag mangalaya. Sa kawalang mundong ito, pagkapamataya sa sarili mo, sa iyong sarili mo, pagturo ka. Sabihin mo sa sarili mo, pagturo. Sabihin mo, lumago ka. Lahat na yung gawin. Marinig natin. One more time. We want to be like sabay-sabay. Huwag natin tigil. Come on. Tabigin mo yung katabi. Tara, maging Maria tayo at saka John. Father God, thank you. The Spirit of the Lord is here, touching you. Hindi porket hindi ka umiyak, ay wala siya. Kanina pang Lord nandito. Just open your heart. Just open your heart to Him. Open your mind to Him. And you begin just thank Him. Lord, thank you. Lord, say, oh, thank you. I give you 1 minute to thank the Lord. 1 minute, 1 minute. Lahat na pwede mo sabihin, pasalamat. Just 1 minute, 1 minute. Mahaba-haba po yan. Come on, mahaba-haba po yan. Pasalamat. Magingay ka, magpasalamat ka. Come on, do it. Do it, do it, do it, do it. Just thank Him, thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Louder, louder. Thank you,
Sabihin mo, Lord, ano bang meron ako? Pwede ba natin sabihin ito? Lord, ano bang meron ako? Salamat po. Ito'y galing lahat sa iyo. In Jesus' almighty name. Amen! Glory be to God. You may be seated for a while. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayo po ay pwede na kumuha ng ating mga tithes envelope, our Haggai envelope. Nasa likuran po yan. Diyan po ang ating ushering team to help us para makakuha. So bigyan po natin ngayon ng time para makakuha. At yung iba po na nakakuha na you can pray personally. Pasalamat tayo kay Lord sa kanyang patuloy na provision sa ating mga buhay. Ayan, sige po, kuha po muna tayo ng ating mga envelope. Then pasok po agad. Wala pong matitira o tatambay sa labas. Lahat po tayo babalik dito sa loob. Ayan, inuulit ko po, kapag po nakakuha na tayo, ay pumasok na po tayo. So, assist na lang po ng ating mga kapatid na makabalik na dito. Say, dito ka na ulit. Ngayon po alam naman dito yung worship of God. Ay, yung kids. Yung kids natin. Okay na. Nakaready naman sila. Okay na po? Lahat ba ay nasa loob na? Okay na. So, palakpakan po natin ang Diyos. Ang lahat po na may pandinig ay dinig. So, dadako po tayo in our tithes and offering. So, kanina, nabigyan na ng kahulugan ulit ng ating pastor yung ating tithes and offering. Sabi niya kanina, tithes is what? Ano yung sinabi niya kanina? Una pa lang, kung tayo ay nangiginig. Tithes is? Ano yung binagit niya doon? Honoring the Lord. Okay? Our giving gives honor to the Lord. So, alam niyo ba na ang tithing is, ang description niya, yung pangalawang description niya is a command. Pangalawa na yun. Pangalawa lang yung command ng tithing. Pero yung first na description ng kahulugan ng tithes, ito ay outpour. Ito yung bunga ng isang relasyon sa Diyos. Para natin sabihin, kung babasahin niyo po ang Genesis sa life ni Cain at ni Abel, sa life ni Noah, so yung giving, sa life ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, so wala pa naman doon commandment ang Lord na magbigay, mag-offer sila. Pero out of their relationship to God, nagbigay sila. So giving is not a command at first. Bakit inulit ng Panginoon? Kasi nakakalimutan ng Israel. Hindi siya command talaga agad. It is an outpour. Ito yung pagbilabas o yung produkto ito ng isang tamang relasyon sa Diyos. So, kung ikaw ay may tamang relasyon sa Diyos, hindi mo na kailangan turuan magbigay. Magbibigay ka kasi may relasyon sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Again, kung mabasahin niyo po ang Genesis, ito na po, i-quote isa-isa, nandun po yung life ni Abel at ni Cain, ni Noah, ni Isaac, ni Abraham. They offered to God.
si Abraham, si Jacob, they offered their tithes to God. So ito po yung practice na without a command from the Lord. Tandaan nyo, tithing, giving, and offering, hindi siya una commandment. It is an outpour of a relationship to God. So hindi mo na kailangan turuan ng tithes para mag-tithes. Kung may tama kang relasyon sa Diyos, kung talagang ino-honor mo ang Lord, tinitingnan mo siya ang tagapaglikha at nagligtas sa iyo, you will give. Without question, without a doubt, you will give. Palakpakan natin ang Lord. So tandaan nyo, isang sign na tama ang relasyon mo, you give. Hindi mo kailangan turuan, hindi mo kailangan matanda, kumbaga i-remind, kailangan mo lang maging tama sa Diyos. At makikita mo yung sarili mo na ibibigay. Hindi, kasi pag nakita natin na commandment to, obligado ka. Pero pag nakita mo to as bilang resulta ng tamang relasyon mo sa Diyos, nagbibigay ka out of love. At yun yung sinabi ng Panginoon in 2 Corinthians. God loves a cheerful giver out of love. Ayaw ng Lord ng obligado. Bakit? Okay, explain ko. Bakit kinailangan na ulitin ng Panginoon in Leviticus, in Deuteronomy, in Malachi? Bakit inulit dito na bring, dalhin mo, even in Nehemiah sa Old Testament, ginawa niya command? Kasi bakit? Ang Israel, makakalimutin, katulad natin. Pinaalala niya, not to command, but to remind us na ang tamang relasyon sa Diyos, nagbibigay tayo. Amen po ba? Hindi siya commandment. Bunga siya. Fruit siya ng isang relasyon at pagtingin mo sa Diyos bilang tagapaglikha at provider mo. Amen? So again, hindi siya commandment. Kaya sa ginawang commandment ng Lord para di mo makalimutan. Kapag aalalahanin mo ang tithes and offering commandment ko, magbibigay ka ng obligado. Pero kung naaalala mo, magtatights ako because I have a relationship with the Lord. Mas maganda magbigay. Mas masarap magbigay. Pero kapag maaalala mo, magbibigay ako kasi commandment ko, pag hindi ako nagbigay, mapaparusahan ako. Magbibigay ka ng malungkot. Pero pag naalala mo, I give to the Lord because I love the Lord. Because the Lord is my God. Ang sarap maglalag ng tithes and Lord. Palakpakan natin ng Lord. Again, second description na lang ng giving, ng tithes and offering, ang commandment. Una, bunga ito. Tandaan nyo, Genesis, wala pang commandment. Hindi pa nasusulat yung dalawang table of stones ni Moises. Naintindihan po ba? Okay? So malinaw po, ang ating pagbibigay, ang ating tithes and offering, is bunga po yan ng tamang relasyon. Hindi ko po kailangan magturo dito. Magbibigay kayo. Bunga po ito. Palakpakan po natin ng Diyos. So, ito pong maliit na basket na to, ito po yung ating tithes and Haggai basket. So dito po natin ilalagay yung tithes, yung red. May pakitaas ng lahat may hawak na red and blue. Okay? Yung green po pakitaas, that's your Haggai and blue. Okay? So yung red po natin, it's for tithes. Ito po yung 10% ng lahat ng ating kinikita. Okay? So ito man ay profit sa negosyo, tubo sa negosyo, ito man ay sahod mo sa trabaho. Yung Haggai mo, it's your offering. Ano pinagkaiba ng dalawa? Tithes, you acknowledge that the Lord is your God. Siya ang Diyos mo, siya ang provider mo. Offering, it's your thanksgiving to God. Gano'n mo na-appreciate ang Lord sa buhay mo. So kung gano'n kalaki yung offering mo, gano'n mo na-appreciate ang Lord. Amen? So yung Haggai natin, tingnan po natin yun, yung malaking mapa na doon sa taas. Ito pong Haggai na ito ay ating project na binigay ng Panginoon sa ating pastor at binabasa atin upang magkaroon tayo ng lupa. Kaya ang gusto ng Lord, lahat tayo kaisa. Kasi yes, tayo man ay hindi ganun din sa kalakihan ng kinikita, pero pag pinagsama-sama, powerful. At pag nakita ng Lord na tayong lahat ay faithful, papaangatin niya ang buhay ng bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Palakpakan nga natin yung mga nakatapos na ng Haggai. Let's give all the glory to God. Amen. At alam ko this year, mas marami pang makakatapos. Amen. Sino pong claiming na tayo magkalupa na? Amen. So our Haggai, it's an offering. Okay, pledge offering po natin yan. Ibig sabihin, pag nagbibigay tayo ng Haggai, we are in-involve natin yung ating sarili. Lord, I want to be with your purpose. Gusto kong makaisa sa purpose mo. At tulad ng sinabi ng pastor kanina, faith without action, faith without works is dead. Pag nakiisa ka sa Haggai, you are doing works. Amen? You are part of the purpose. At tulad ng na-share ko sa jail, gusto ko lang i-share dito, hindi, kaya pinalaya si Paul and sila sa kulungan, not because of praise and worship, kaya sila pinalaya kasi nakaisa sila sa purpose ng Diyos. Kaya kung gusto mo ng breakthrough sa buhay mo, be in the purpose of God. Join the Haggai. Be a giver. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Lagi sinasabi ng ating pastor, ito po yung ating jail ministry basket.
Hindi mo kailangan nandun para maging part ka ng ministry. May trabaho ka, yes, hindi mo kaya umalis sa trabaho kasi may responsibilidad ka. Magbigay ka. If you want to be a part of the jail ministry, give. Yung mga humahayo ng mga nag-shares, pastor, yung mga sumasama sa jail, bigyan yung pang lunch. Amen? Huwag na muna yung jail, yung muna humahayo. Nagugutom yung mga yan. Nawawalan din yun ng pamasahe. Mag-abot kayo. Kung hindi nyo kaya mag-leave sa trabaho, give. Again, breakthrough. Hindi siya dumadating sa praise and worship, sa prayer. Breakthrough dumadating pagkasama ka sa purpose ng Diyos. Amen? So kung gusto mong kasama ka sa purpose ng Diyos, give. Kung hindi mo kaya mag-leave sa trabaho, magbigay ka. Una, give to the servants of God. Pakainin, bigyan ng pamasahe kasi nauubusan din yung mga yan. Second na lang yung mga jail na ating binibigyan. Priority natin yung mga nagsusumikap mag-share. Amen? Kasi pag sila ang nanghina, sino mag-share? Nabigyan nga ng toothbrush yung mga jail, yung mga BJP, yung mga delegate natin. Wala namang magtuturo. So una natin palakasin yung mga nagtuturo. Yung mga sipag na nagtuturo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. So, ito po yung jail ministry nating basket. You can offer kung ano man yung kaya nyo. Youth, huwag kayong mahiya kung bariyan. Basta kung ano yung kaya nyo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. At pwede din tayo maglagay dito ng mga instant foods para sa ating mga PDL, mga toothpaste. Huwag yung toothbrush na matigas, yung malambot. Huwag na po cotton buds na kahoy, yung plastic, yung malalambot, pa yung hindi magagamit na atin. Para po pagdating ng ating December sa ating giving, meron po tayong bibigyan. So let's be consistent. Sabi ng ating pastor, hindi kailangan marami, basta consistent. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hindi kailangan perfect, basta consistent. Kung ikaw ay kaya mo lang pa isa-isang toothpaste, kung maipon mo yun ang isang buong taon, magbibigyan ng lahat. Okay? So hindi kailangan isang pakete. Kahit pa isa-isa, kung ano kaya mo. Let's encourage giving. Again, kung kayo may trabaho, hindi nyo kaya magbigay ng time, bigay kayo ng pera. Bigay kayo ng gamit. At doon sa pagbibigay nyo, you're part of the ministry na agad. Ganito na lang, logic, common sense. Si Lord ay parang boss. Kung ikaw ay walang ginagawa sa project niya, hindi niya papadala ng pera. Pero kung ikaw ay nakikisa sa project niya, siya na mismo mag-automatic padalaan ka kasi gagamit-gamit ka sa project niya. Okay, I give you keys right now kung paano kayo bless ng Lord. Hindi yung haba ng prayer, hindi yung iyak mo, hindi yung luhod mo. Makiisa ka sa ministry. That's the key to blessing. Palakpakan natin ng Lord. Okay, isa pa. This is the Kids Ministry Box. Nakikita nyo ngayon every Saturday. Nahayos si Cyril, si Rika, at yung iba pa. At gusto ng ating pastor ng church na ito na maging alive, buhay ang Kids Ministry. For they are the next generation. Ayan, yan sila. Palakpakan naman natin sila. Alam niyo po ba, dumudukot sila sa kanilang bulsa. At ulit yung sinabi sa jail, kung sila yung maubusan, sila yung magutom, sila yung mapagod, wala magtuturo. Kahit napakain ng kids, walang kwenta kasi wala namang hahayo. Kung gusto natin ma-bless ang Kids Ministry, again, let's give. Let's be a part. Again, wala ito sa halaga. Wala ito sa laki. Hindi kailangan 1,000. Kung kaya mo 10, much better. Kasi pag lahat kaya nagbigay ng 10, pang-almusal na nila yun. Amen? Hindi kailangan malaki. Basta tayo nagtutulungan, nakikisa, ang laki mo. Opo, Amen? panlugaw So daw. if you want to be a part of God's purpose, give. You cannot give time, give money. Ganun lang kadali. Huwag natin pahirapan. Huwag natin gawin mysterious. Hindi mo kaya magbigay ng time, busy ka sa trabaho mo, busy ka kumita, eh di yung kinita mo, ibigay mo para kaparte ka. Amen! So this is the Kids Ministry Box. I encourage you to give. Kasi tingnan nyo mo yung mga batang yan, pag nawalan tayo ng kids, patay na ang church. Wala nang buhay ang church. Kasi wala nang next generation eh. Okay? So I encourage you all, ano man yung meron kayo ngayon, kung hindi man kayo handa, kung may sobra kayo, ano man yung karami, basta simulan yung magbigay tayo. Okay, tamuhin po tayong lahat. Let's give glory to the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Let's pray muna. Sige po, itaas po natin ang papuri sa Diyos. Father God, you are the God who provides for us. Ikaw ang mayagda ng langit. Lord, salamat o Diyos, that without you, we can do nothing. Salamat, Panginoon, pinagpapala mo kami sa aming mga pinagkakakitaan. Salamat sa mga trabaho na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kalakasan sa bawat araw. Lord, ang dami ngayon nagkakasakit. Ang dami na aksidente. Ang daming napapahamak, pero kami ngayon nakatayo buhay. Nagtatrabaho ng malakas, nagtatrabaho ng may galak. Kaya Lord, sa oras na ito, winawaksin namin yung spirit of ownership. Tinatanggal namin ito sa buhay namin na kami ang may-ari ng meron kami. At ang aming inaalala sa oras na ito na kami pinagkatiwalaan lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad sa spirito ng pagbibigay. For it is not a command,
but it is a lifestyle or a byproduct of a relationship with you, Panginoon. Lord, nandito kami nananalangin, hayaan mo kaming lumago sa pagbibigay. And we know that our vats will overflow. It will bring with new wine, Panginoon. Mag-uumapaw ito. Lord, malugod ka, ma-honor ka with our wealth. At alam namin, Panginoon, na sa aming pagbibigay nito, as we do your purpose, Lord, even yung mga hindi namin pinapanalangin na gusto namin, ibibigay mo. Salamat, Panginoon. At Lord, I just pray, Panginoon, this church will be a church of business owners. Lord, like the heart of our pastor. Ang mga nandito, Panginoon, ay hindi empleyado. Hindi mga head, may-ari, managers, Panginoon. And Lord, we will do your will, Panginoon. Sa taong ito, this is the year that we will arise and shine, Panginoon. May it happen, Lord. Turuan mo kami to grow and mature exceedingly, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, bless our younger generation. Kung paano sila nagbibigay ngayon, matanim ito sa kanilang buhay bilang panghabang buhay na character. That ikaw, O Diyos, ang may-ari ng lahat. And we are to give because we have a relationship with you, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, lahat ng ito ay natatanggap namin because of you. We give back all the glory to you. From you are all things, and through you are all things, and to you are all things, and to you be all the glory forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Malaya na po tayo makapagbigay. Again, let's start. Start na po agad ngayon. Barigaman